Um, magandang gabi po sa ating lahat. So, welcome. Nagbabalik ulit muli sa hindi masyadong late after service fellowship. Ako nga po pala si John. Ako si Brother Gad. And I am Brother Markel, and this is episode 29. Yung before we start, seryoso. So, gusto na tayo, guys. Kumusta ang ating unang episode ng December? Kumusta naman kayo? This is the last month of 2025. Kamusta naman kayo? It's so long. Kailan ba talaga nag-start? Nung this year din, di ba? Or last year? Yung? Itong podcast. I think we start March. March pa March this pa year. tayo. Tagal rin, no? Malapit tayo Alas mag-year. Malapit nga eh. Saan kaya tayo? Grabe. Baka naman, yung mga listeners dyan, baka namang sponsoran nyo naman kami. Saan ba kami pwedeng mag-celebrate ng mga year? I know someone, listener natin dyan. Diba? Sino? Secret. Ay, bawal. No clue. Pero lalaki siya. Kamusta naman? Kamusta naman ang pag-aaral? Ay, may nag-school pa pala. Shit. Ako na. Last 2 days na lang. Wala na ako. Nag-school ka pa pala? Ganda nun. May school pa pala. Sa akin, relax na nga eh. Wow. Makahiga na lang sa bahay. Wala mo nang isipin for this month until next month, January 18. Nice. Ayun. Pasok. Freedom. Bawi lahat ng pagod. Yun ang maganda doon. Bukas pa yung exam. Bukas na yung exam eh. Ba't di ka nag-review? Umalis ka na dito. Mag-review ka na. Kamusta? Bago tayo start, kamusta youth fellowship? Ay, mali. Sorry. Mag-lead muna tayo ng prayer. So, bago natin ituloy yung program, samahan niyo po kami. Tayo po manalangin. Sige po. Ama naming nasa langit, aming Diyos na dakilat mapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na nagpapasalamat po kami, Ama, sa pagkakataon na ito na muli. Niloob mo po kami, Ama, na magsama-sama upang pagnilay-nilayan ng iyong mga salita. Ama, sa aming pagnanais, Ama, na matuto, naway patuloy po na buksan mo ang aming puso't isipan at patuloy na patnubayan mo po kami na yung banal na Espiritu Santo. Ikaw ang manguna sa amin, Ama, at hayaan mo, Ama, na lahat ng aming matututunan o maunawaan ay patuloy na maging dagdag para sa aming pananampalataya. Kuha naman po, Ama, ang mga bagay na hindi namin naintindihan, naway bigyan mo po ito ng kalinawan sa amin sa oras na ito upang patuloy na maging sa amin at sa lahat ng mga nakikinig ay patuloy na makilala namin ang lubusan ang iyong dakilang kalooban. Naway samahan po kami, Ama, dinadalangin namin na ikaw magbigay ng karunungan sa bawat sapo sa amin. At naway walang ibang malawalhati at maitaas kundi ikaw lamang sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, ito po ang aming dalangin mula sa umpisa hanggang sa katapusan ng gawain. Ikaw lamang siyang tumanggap ng papuri pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, kumusta? Kumusta na ang mga kabataan ngayon matatapos ng taon? Kumusta naman? Kumusta ba ang youth? Sa mga yun. Bakit pa ba? No, kamusta ba? Sino ba yung mga youth dito? I mean, Boss. Bawas. Ba't gano'n? Ganda nun, bawas ah. May na signal on and off eh. So, mas like nakita ng ayat yung nag-swimming eh. Oo nga, no? Pero anyway, excited. Active pa ngayon drama. Ha? Mas active pa ngayon drama team siguro sa youth eh. Ganun.
Basta po ako sa anyways, salamat. excited na ba kayo sa family camp? Excited na excited. Less than 2 weeks na lang. Oh my God. Oh, My gosh. less than Ito 2 na. weeks na lang. Actually, ako sobrang excited namin. Nung mga problema kami sa dadali namin. Pwede na rin ako. First time mag-camp. Dami kasi. Ako rin first time pupunta ng Karangulan. Kaya nga, My very first. Finally. Nga pala, Finally si done. Jacob, sa tent mo matutulog agad ha. May kasama ka ba sa tent? Si Jan nata kasama ko. Tama si Jan. Depende. Baka mag-stick lang ako kaya mama. Ako may Bumili na ba kayo tent? Ewan ko. Tabihan ko sila. Kasi ano yun, if kung di ako nagkakamali, hiwalay yung lalaki sa babae. Oo, syempre. Kailangan. Oo. Understood na. Oo. Kaya kung talagang pero kung ganun nga na magkakaroon nga ng hiwalay sila lalaki sa babae, bakit nila sa tent ni God? Pwede. Para Ganun kami. Tatlo kami na Jacob. Malaki na ang tent ni God eh. Ang laki yun eh. Ang laki talaga yun. Laki. Kaya nga, grabe, 2 linggo na lang. Oh my gosh. Kinakabahan na, excited na kinakabahan. Ako parang hindi ako excited, more on ano bang word? Ano ba sa English yun? More on parang I am not unease. Di ako mapakali. I don't know why. Siguro dahil nga yun nga, dahil nga camp ulit eh. I don't know what will happen, di ba? Hindi ko alam kung ano mangyari. Pero I know something will happen. Nagkakaroon tayo ng episodes doon. ng sessions doon. So, yun. So, Atay ko prepare. Oo. First time na, we're going to do podcast in surrounded by nature. So, let's see. Tingnan natin. Out of home. Oo, diba? Kaya, tingnan natin. Hopefully, makapag tayo doon. And, nawa, makapag-guest tayo ng other people na makakasama natin sa podcast na pwedeng makausap natin, makakwentuhan natin, di ba? Dami naman table dun eh, pwesto na lang tayo, tapos marami namang pagkain at kape. So, wala problema. Ang inaano ko lang talaga dun, yung lamig kasi December. Malamig ngayon dun eh. Oo. Malamig ngayon dun eh. Sobra. Bundok pa naman. Kaya, oh my gosh. Ano yun eh, nasa valley kasi siya eh. Yung position ng church natin is valley. So, Daluyan ng hangin talaga eh. 2 bundok yun tapos, 'di ba? Sa baba tayo. So, talagang salo natin yung lamig ng hangin doon. Hangin. Oh. So anyways, this past worship service yesterday. So ano naman ang ating pwedeng pag-usapan? Kayo, mga kapatid. Ano ang ating may i-share? Sige, ikaw na. Si Brother Gad. It's been real quiet. So, if I would talk about this past few weeks, like including the Friday worship service, napakaganda. I would say na nakaka-hurt siya. Super. Kasi tawang-tama eh. Paano siya naging maganda kung nakaka-hurt siya? Ikaw lang nakita kong nagaganda na nasaktan. That's the beauty. Sanay na ata to. Sanay ka na no? I think that's the beauty of the Word of God. Certain people lagi yung mga, alam mo yun, nasasarapan sa
sa kasakitan. I would say na hindi naman siya like, parang parang sinasanay mo yung sarili mo. But I guess it's just the purpose behind why you feel that way. Kaya it feels so good na kahit sa ngayong time, you still feel hurt sa mga na naririnig mong word of God. So, I would say na lalo na yung pinag-aralan natin na truth over lies. My gosh, truth over lies. So, so, kasi ginamit yung main verse doon na ano eh. Ano ba yun? Split ko lang ito. 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 hanggang 12. Bumababa siya. Sabi doon, ngayon aming pinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na ating pagkakatipon sa Kanya upang huwag kayong madaling magkilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan naman ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat ng waring mula sa amin na waring baga nalalapit ng kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula sa daliwakas at mahayag ang taong makasalanan at ang anak ng kapahamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili ng tulad sa Diyos. Hindi ba ninyo naalala nang ako'y kasama niyo pa, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito at ang nalalaman ninyo ang nakipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy, mahayag ang kalampasanan at papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at pamamagitan ng kahayagan ng kanyang pagpaparito ay lipulin. Siya na ang kanyang pagpaparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na buong kapangyarihan at ang mga tanda at ang mga kahayagan ng kasinungalingan at ang mga buong daya ng kalikuan na napapahamak sapagkat hindi nila tinatanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila yung mga ligtas. At dahil dito, pinagdadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan upang makatulan sila lahat ng hindi yung simpalataya, katotohanan, kundi nangalulukod sa kalikuan. So dun sa pinag-aralan natin which is the truth over lies. Yeah. Para sa akin kasi naunawaan ko dito na what it means na parang for us to be son of gods. Kasi if God is the truth, diba? We should have the truth in us or parang our lives must direct towards the truth. But pinakita sa atin ng ating pastor how 'di ba? Kasi in our previous mga pinag-aralan natin diba na nahayag sa atin kung saan itong times na 'to, it is the end times, 'di ba? And kung makikita natin sa binasa natin, 'di ba? It nag-persuade siya sa atin kung saan in this end times, ito na yung time na lalabas or parang dito na yung times na lalabas na yung different kinds of evils. Lalo na yung lies. It will all kaya nga 'di ba, this last days many false prophets na ay lalabas. Kumbaga to deceive those people na who believe in Jesus Christ or those believe in truth. Ganun po ba? Kaya nga kumbaga dito sa pinag-aralan natin na we must know that what is the truth and we must know what is lie.
Because in the last days, the enemy will target all of us, especially those who knew the truth. Kasi tama yung sinabi ng pastor natin na hindi hindi target ng kaaway yung unbelievers eh. Because they're already in the they're already turnovers sa lies. Kumbaga, target niya ngayon yung people na lalo na yung mga tao na sa truth. Especially ah especially yan tayo na kung saan pinapahayag sa atin or tinuturo sa atin yung truth. And I would say na I think it's right kasi tama siya eh. Like, di ko alam kung sa inyo kung nararanasan niyo na yung pagtama ng parang alam niyo yun, ng mga lies. But kahit sa akin, I feel na parang ang dami nang nato-throw na lies sa life. Parang and pinaliwanag sa atin kumbaga itong lies na 'to hindi lang siya yung parang sinasabi na parang si Jesus hindi yung totoong savior. I think it's in there but pinapahiwatig sa atin kung saan parang bias siya towards us. Kaya many people parang alam mo yun, imbes na naglilin tayo sa Word of God, ang nangyayari is 'pag may mga bagay na ginagawa tayong masama, hinahanap natin yung mga bagay na parang nag-a-align sa atin na align dun sa gusto natin, alam mo yun? Parang imbes na maniwala tayo dun sa truth or parang decide natin yung truth, instead we choose to pick the words lang na right sa atin and hindi yung mga bagay na yun nga nakakasakit sa atin. So I would say na kaya nga sinabi dun sa ano eh, basahin natin yung Isaiah chapter 66. Verse 3 up to 4. Sabi dito, He who kills an ox is he who kills a man. He who sacrifices a lamb is he who breaks a dog's neck. He who offers an offering as he offers pig's blood. He who burns frankincense as he who blesses an idol. Yes, they have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations. I will also choose their delusions, and I will bring their fear on them. Because when I called, no one answered. When I spoke, they didn't listen. But they did that which was evil in my eyes, and chose that in which I didn't delight. Diba? It doesn't matter if they do the right or wrong, because for them, it is right. Diba? when we do when we do something that is wrong, we tend to cover it with excuses. And alam mo yun, parang ah kasi we want to suit ourselves with our lies. So ah since hindi natin tinatanggap yung truth, 'di ba? Ang nangyayari is gumagawa tayo ng excuses na parang nagsusut sa atin kung saan parang ano yun, ayaw natin tanggapin na mali tayo. Parang parang there's something na may ginagawa akong tama, 'di ba? Kaya kaya I would say na parang kahit ako tinatamaan ako sa mga gano'ng bagay. I would say parang kahit sa pakikitungo ko sa school, it's really hard kasi I would say na may times na sinasabi ko sa sarili ko, I'm just becoming myself. Parang ayoko itaas yung sarili ko, gusto ko itaas si Lord. Ba't hindi natataas si Lord? Parang instead of ins parang sinasabi ko ng excuse na nagiging sarili lang I'm just introducing myself like parang nagiging loko-loko ako sa kanila. Could say the world na parang nakikisama ako sa jokes nila kahit sabihin natin it's pretty dark and it's pretty mean sa mga people. And I'm just saying na parang hindi ano eh, 'pag sinabi ko ganyan-ganyan sabihin nila banal ako. Parang I'm just making excuse about na ah, parang ayoko itaas yung sarili ko, gusto ko itaas si Lord. But what I'm just covering up is ayoko itaas si Lord.
Kasi parang nagiging KJ ako. Parang hindi ako masaya do'n. So, alam mo yun, we tend to try to cover things na parang, ah, nagsu-suit sa'tin. Kaya minsan minsan parang ayun yung nagiging power ng ginagawa natin para hindi natin siya itigil, 'di ba? Sabi dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, I command you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be urgent in season and out of season, rebuke, and exhort with all patience and teaching. For the time will come when they will not listen to the sound of doctrine, but having itchy ears, will heap up for themselves teachers after their own lust, and will turn away from their ears from the truth, and turn away to fables. But like as ngayon, as we call, 'di ba, hindi lang yung ano kasi hindi lang yung unbelievers yung tinutukoy dito, but kahit yung believers, I would say na kasi I think kahit tayo tinatamaan ng gawa ng kaaway. And kung dumating sa point sa buhay natin na, yung sinasabi natin yung ginagawa natin is tama naman, and yung tinuturo sa church na sinasabi sa'tin na mali yung ginagawa natin, puwede tayo mapunta dun sa katulad ng sinabi sa from verse 3 to 4 na we will try to choose, words na it suits for us kung saan ayun na like, naghi-heap up dun sa lust natin. Kumbaga, we will turn away from the truth. Instead, we will turn to the things na gusto natin marinig, 'di ba? Kasi ganun yung parang alam mo yun, ganun yung pag-cope natin sa mga lies natin. We cover it up para alam mo yun, para imbes na makitang pangit siya, it will, look good to the people, 'di ba? Kaya nga ano, kasi kahit si Paul, 'di ba? He even experienced those people na nagalit sa kanya na kasi they don't want to hear the truth, 'di ba? Alam ko sa Galatians chapter 4 verse 16, sabi dun, "So then have I become your enemy by telling you the truth?" 'Di ba? So, alam ko sabi ni pastor na this is the time where yung mga taga Galatia is parang they hated Paul because of what he is saying to those people. And it's really hard kasi ayun yung truth eh. And 'di ba? Like katulad ng tinuro sa atin, the truth will set you free. But it's really hard kasi masakit siya, 'di ba? I would say masakit talaga. Kaya nga pag nakikinig ako, may I would say guilty ako sa ewan ko sa inyo, parang guilty ako sa pag-scroll sa social media lalo na sa Facebook, yung mga taong nagtuturo, yung, yung mga reels na nagtuturo about ganyan-ganyan. There are times na yung mga turo nila, it's more suiting to parang pakinggan sila kasi parang I can feel accepted dun sa mga turo nila. But it's really dangerous din talaga kasi, alam mo yun, it's like, parang ayaw mo yung sabihin na mali ka eh. Parang sinasabi mo, hindi, may ano eh. Ayaw mo yung sabihin na lalo na sa kasi dun sa time ng pagpe-preach natin eh, hindi lang naman yung like by sharing the word of God, but at there are times na tinutuwid tayo ng Panginoon sa mga ginagawa natin, 'di ba? Kaya I would say na there are times na I tend to forget yung mga turo nila Pastor Jong and nila Pastor Manny, because I would say na parang it's hard and hindi siya parang pangit niya pa. Parang ang hirap niya sundin. It's like that. Buti na lang recorded to. Hindi kasi alam mo yun, there are times na may ginagawa akong I would say guilty ako. I would say in my last, 'di ba, in the internet.
It's like saying na, hindi I don't need to deny myself. Parang ganun eh. Alam mo yun? Parang I don't, I, I don't need to condemn myself, di ba? Wala na akong ginagawa eh. Hintayin ko lang si Lord na baguhin ako. May times na ganun, like, to the point na nahuhulog na ako sa sarili kong thoughts instead of going back to the truth. And ayun yung nangyayari ngayon because katulad ng sinabi natin, Pastor, if it is the last day, what about yung other people, 'di ba? 'Di ba? Lalo na yung mga kapatid natin, how about them, 'di ba? Kasi it's really hard na pag kinover up natin yung lies natin, it's really hard to dig up na. It's like, kasi ayaw natin na ano eh, makita ng mga tao na pangit siya. So, 'di ba? Iko-cover natin siya. Kumbaga katulad ng nangyari kala Adam and Eve, 'di ba? When they knew na naked sila, they cover it up, 'di ba? Kasi nakakahiya eh, 'di ba? Kaya it's the same thing with us na kung saan we know yung ginagawa natin mali. Kaya ang ginagawa natin, we're covering it up with ourselves. But katulad ng tinuro sa atin ni Pastor Jong, 'di ba? Na pinalitan yung mga covers nila with balat ng hayop, 'di ba? I think 'di ba tinuro sa atin how that represents Jesus Christ. And I think it's the same with us. But ang nangyayari sa atin kasi ayaw natin tanggapin yung cover ni Jesus Christ. Eh. We tend to parang cover it kasi ayun yung gusto natin, 'di ba? Ayun yung gusto natin makita ng mga tao. But kung babasahin natin sa Matthew chapter 4 verse 1 hanggang Matthew chapter 4 verse 1 up to 11. So makikita natin this is the time na yung tinamp ni Satan si Jesus, 'di ba? Wait. Sabi dito, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. When he has fasted 40 days and 40 nights, he was hungry afterward. The tempter came to said to him, if you are the Son of God, command the stones become bread. But he answered, it was written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. Then the devil took him into the holy city. He set him in the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning you, and their hands will bear you up, so that you don't dash your foot against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not test the Lord your God. Again the devil took him to an exceedingly high mountain and showed him all kingdoms of the world and their glory. He said to them, I will give you all these things, I will fall down and worship me. Jesus said to him, get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and you shall serve him only. Then the devil left him, and behold, angels came and served him. Makikita natin na Satan is using the word of God, the word, diba? The word of God. But diba, kumbaga katulad ng sinabi nating pastor na it tends to pervert it or parang binabaliktad niya, diba? But we can see that Jesus is always saying na it was written. We can see na Jesus is always he stays on the truth, 'di ba? Kumbaga the word of God. Amen po ba? Kaya nga kung makikita na may things na na-realize ako dito na ewan ko kung tama para may mga bagay dito na pwede naman niyang gawin para ipakita na makapangyarihan siya. Or may mga bagay siyang pwedeng pakita dito na I can do that because I'm a son of God, 'di ba? But instead of, following what Satan or what the devil says, 'di ba? The son of God stays on the truth and he always stays on the righteousness of God, 'di ba? Hindi siya naging show, hindi niya pinakita yung powers niya para ipakita niya. But he stays lang dun sa sinasabi ng word of God. Amen po ba?
Sabi dun sa John 8, chapter 44, verse 45, sabi dun, you are of your father, the devil, and you want to desire of your father. He was a murderer from the beginning and doesn't stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks only his own, for he is a liar and the father of lies. Because I tell you, truth, you don't believe me. Diba? Ouch, sakit. Parang, alam mo yun, masakit kasi, ah, di, it reminds me na kung, if you're, if you're siding sa lies natin, it just shows how we side sa kaaway. Kasi he's the father of all lies eh. 'Di ba? And kumbaga, sinasabi pa dito ni Jesus na kung kailan siya yung nagsasabi ng truth, siya pa yung hindi natin siya pinapaniwalaan. Which is true because yung yung Bible, it all speaks about sa denying ourselves. How yung sarili natin, it speaks about loving our own self, 'di ba? That's why following Jesus or following yung word, it's really hard kasi kaya people tend to follow dun yung sa mga lies nila kasi ayaw nila i-deny yung sarili nila kasi yung sinasabi ng word is kabaliktaran na yung kagustuhan ng tao, 'di ba? That's why it's really hard na pumunta sa truth lalo na if we don't know the truth, 'di ba? Kasi lagi sinasabi natin pastor, everything changes when pinag-aaralan natin yung word of God. Kasi ayun yung nangyari na hindi natin pa alam yung truth or hindi pa natin alam si Jesus Christ because it's the same eh, 'di ba? Kaya nga ano eh, alam ko ano yun eh, sa, 'di ba, sa Revelation chapter 21 verse 8, yung sinabi ni pastor na all liars go to hell. Kung saan nilist down doon kung sino yung mga ano, sabi dun 'di ba, but for the cowardly and believing sinners, ano ba, well, murderers, sexual immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their part in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death, 'di ba? I think it just um, 'di ko alam, correct me, but yung parang naintindihan ko dito parang these people, they sided sa lies ng mundo na 'to. That's why they're like this. Kasi I think lahat naman tayo, I think we are all sinners. So paano yun? We go to hell, right? But I think yung nagdi-differentiate sa atin parang or yung magdi-differentiate sa kanila is where do we side, 'di ba? Kasi kung we side to our lies, 'di ba? We will accept all these things like to be unbelieving or cowardly, 'di ba? Kasi I think naman hindi naman tayo all perfect people eh. But if we know the truth, 'di ba? Ah, I think we will not side to these things, 'di ba? Kaya religious people in these days and time tell lies and teach false doctrine. Kaya doon 'di ba sa Second Timothy chapter 3 verse 13 sabi doon, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya delikado talaga these last days. Kaya nga ano eh, butan din ako nung tinuturo to kasi I can say na I can say na I'm worse than before. There are times na I would choose to spend times lalo na to what I do, parang sabihin ko maglaro rather than before na I would say na I have time pa mag-prayer. I have time pa para magbasa ng Bible. But now, my gosh, delikado. Ewan ko sa inyo. Kayo ba ganun? Na Kayo ba? Would you say to yourself na you're getting better or you're getting I'm worse? getting older.
Ikaw na. I'm not getting Sa'yo better. naman. I'm getting Sa'yo older. sa'yo naman. Ay hindi. I'm getting older pero di mukha kasi nasa teens pa lang kami. Ako din naman, pre-teens pa nga lang ako eh. Wow! But I would say na parang Grabe. if I would assess myself, siguro I would say na I'm getting worse than getting better. Siguro, for me, uh, kung i-assess ko yung sarili ko for what? For, for if I'm getting worse, I say, uh, if you're going to ask me, di ba, kung ako tatanungin mo, I will definitely say I am not. Di ba? If I say na I am not getting worse, I am already lying. That's already the proof. Di ba? Because ano eh, yun nga eh, uh, we are in the world kasi na yun nga eh, uh, our world now is uh, meron ng kumbaga, ang tawag dito, meron na siyang new rule eh, which is uh, yung lie is becoming normal. It's becoming normal. Especially the the more that our world kumbaga prolong or parang habang tumatagal yung world natin, it's getting worse and it's normalizing lies. That's why if I say that I am not if I say I am okay right now as a believer, I am lying. Kasi it's very hard right now, especially yun nga eh, na uh, dahil nga na especially right now na hindi tayo sigurado kung yung naririnig ba natin, natatanggap ba natin, totoo ba o hindi. 'Di ba? Ang dami kasi ngayon, especially lalo na na-mention mo yung social media. 'Di ba? Ang dami ngayon sa Hirap. social media. Uh, I think ilang percent lang natin masabing truth ngayon sa social media. 'Di ba? Sobra yung ano, kaya nga kung hindi tayo magiging maingat, we are going to be consumed. We are going to be uh kumbaga uh contaminated, mahahawa talaga tayo. Pero maganda yun eh, yung punto nga na yung sinasabi mo God na dumating ka sa punto na mas nakikinig ka pa sa mga sermons, sa mga teachings through social media rather than hearing messages from our church, di ba? Of course, dumating ako sa puntong ganun. But praise the Lord kasi nga, di ba? I also through that way, God also helped me to see na bakit ka ba nakikinig ng ganon? 'Di ba? Tama ka dun eh. Kaya mas nagiging engaging siya, mas nahuhumaling ka dun sa mga naririnig mo sa social media. It's because yun yung gusto mong marinig. It makes you feel better because yun nga eh. And then dun papasok na yung sinasabi ni Paul kay Timothy sa second Timothy chapter 4, 'di ba? Ano ang mangyayari sa end times? People will hear what they wanted to hear. 'Di ba? Because they don't want to hear the truth because the truth hurts. 'Di ba? Of course, the truth will set us free but it doesn't mean it will not hurt you. 'Di ba? Kaya nga kaya nga uh, yun nga 'di ba? Kanina may napapakinggan lang ako kanina na parang isang podcast episode na they say the generation
today, itong generation na to, it's very weak and very woke. Why? Kasi nga, yun nga dahil nga sa mga nangyayari sa sanlibutan, 'di ba? Especially ang topic ng gusto ko lang i-side yung pinag-usapan natin. Yung podcast na napanood ko kasi, bakit naging ganun yung usapan? It's they are parang discussing the generations today, and based on their conversation, nilinaw nila na kaya naging weak, kaya naging ganong mahina ang generation today is because of the previous generation, which is yung sinasabi nila na 90s, 20s, early 20s yan. Kasalanan daw nila. And napaisip ko bakit. Kasi, yun nga dahil nga naranasan ng hirap, nakaranas yung mga magulang nila ng hirap, ayaw nilang maranasan ng mga anak nila yung hirap. So, kumbaga, 'di ba, ayaw nilang makaranas ng hirap kaya pinababayaan nila. And to the point na yun nga, dahil sa pagpapabaya daw na ganun, naging mahina sila. They became emotional, not sturdy, not strong. They cannot handle pressure. Hindi kagaya daw dati. 'Di ba? And I think, same thing of course, bakit napunta sa ganun, 'di ba? Bakit naging ganito yung situation natin? It's because yun nga because of the lie. Because of the lie that's happening in the world. May umiikot kasing kasinungalingan sa mundo. And I think yun nga kagaya nung teachings nung last Lord's Day, nag-umpisa kasi yun sa garden. Yung kasinungalingan nag-umpisa sa garden. 'Di ba? And what is that lie? What is that lie, 'di ba? Yung kasinungalingan na yun is Becoming God. ha? Becoming God? Yeah, that we can become gods. That's the lie. And I think yun nga, hanggang ngayon yun yung lie na umiikot. That's why people tends to do what they want. Kaya nga even Paul, 'di ba? Sabi niya dun people will hear what they wanted to hear to please themselves, to make themselves better, to boast their righteousness, to stand on their own, 'di ba? And which is false, which is the lie. Because we can't. Kaya nga sabi nila, bakit din nasabi na woke yung generation today? It's because of that, na dahil you think yourself, dahil nga sa sinungalingan niya that anyone can be God, it means there's no God except you. And I think yun ang pinapasok ng kaaway, 'di ba? Yun ang pinapasok ng kaaway. Kaya nga nung minention mo yung Matthew chapter 4, I just realized, 'di ba? Kung unawain natin 'yon. Kung titingnan natin na mabuti yung sin doon, 'di ba? Ano yung first temptation na ginawa ni Satan? Satan. Ano yung unang attempt ni Satan sa Panginoon? Bread, 'di ba? Pagkain. 'Di ba anong sinabi niya? Turn these stones to bread. Turn this stone to bread, 'di ba? Bakit? Because I think kasi sabi sa to he was after the 40 days ng pagfast, he was angry afterward. Tama, 'di ba? And kung titingnan natin, I think, of course, ang isipin natin doon,
ano eh, binibreak ni Satan yung fast ng Panginoon eh. Because Jesus is preparing for to do the will of God, 'di ba? Kaya siya nagfa-fast to do the will of God. And to severe, yun nga kumbaga to really fully be full in the spirit, kaya nagfa-fast ang Panginoon. And dahil dun sa bread na yun, binibreak niya yung Panginoon. 'Di ba? Binibreak niya yung Panginoon para para hindi mahiwalay yung Panginoon sa world. And I think kaya nga doon ko na-realize, 'di ba? Doon ko napansin na nga no. Pwede naman gawin ng Panginoon 'yon, na gawin niya tinapay. 'Di ba? He can do it, 'di ba? Because he's God. He can do it. Kaya nga niya paramihin ng ang isda tsaka yung tinapay, 'di ba? Yung bato pa kaya nagagawin niyang tinapay. Maraming nagawang miracle ang Panginoon. Pero hindi niya ginawa kasi right, yun yung gusto ng kaaway, ma-break yung spirituality ng Panginoon Jesus. So on and so forth. To the point na gumamit na siya ng verse, 'di ba? Gumamit na siya ng word of God. Yung sa second, ginagamit na niya na yun nga na magpatihulog siya, na hindi hahayaan ng Diyos na tumama yung paa niya sa lupa, na magkapadala ng mga anghel, 'di ba? He's trying to interpret according to his own understanding yung word of God. Pero hindi nagbe-break yung Panginoon. He's fully in his, kumbaga sabihin natin, spiritual mode na siya, 'di ba? And I think yun yung hindi minsan na parang nagiging misconception. Sinasabi nila ay kaya nagawa ng Panginoon yun kasi Diyos siya. Of course, yes, he's God, but still we should never forget at that moment he's fully human. He's a full man. 'Di ba? Full man siya nun. Jesus Christ is also vulnerable as a man, but he overcomes. I think why? Kasi nga he's fully in the presence of of God. Talagang full spirit mode na siya, which is yun ang problema sa atin. Yun nga kaya siguro dumadating sa punto na tayo namumuhay na rin sa kasinungalingan because we separate from the truth. Diba? We kumbaga nawawala tayo din sa yun nga sa tinatawag na we must live in the spirit na. Naalala ko yung Friday na naman, yung last Friday worship service na tinuro sa atin yun, di ba? Are you living in your spiritual life? I think yun yung nangyari. Of course, we are believers. We have a faith life, but we forget we also have spiritual life. I think kaya nawawala tayo. And hindi naman ako excluded doon. Also, I think ako din sometimes I do not pray. Hindi nakakalimutan ko manalangin. Hindi ako nakapagbukas ng Bible. Why? Kasi hindi ako fully aware na dapat yung spiritual life ko hindi ko pinababayaan. 'Di ba? Kaya nga kung hindi tayo maging maingat, tuluyang mawawala yung spiritual life natin. Magiging normal sa atin, akala natin yung buhay na yung ginagawa natin tawag spiritual life.
But in the end, yun nga eh, you are being ano na, kasi lalo na dun sa ano, 'di ba? Saan ba yun? Sa main text natin. Yung binanggit sa main text sa second, kung babalikan natin, Second Thessalonians chapter 2. Ito eh, kung titingnan natin sa verse 10. Verse 10 up to 12. Sabi dun eh, no? At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Itong huling part na to, this speaks about those people that being deceived by this Antichrist. Kasi lalo na dito, binanggit yun dito eh. Sinabi dito eh, saan ba yun? Especially in verse 3 and 4, sabi dun, di ba? Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula sa pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamakan, na sumasanggalang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sariling tulad ng Diyos. This man speaks about a person who thinks he is God. And kung tutuloy natin yung sa mga susunod na verse, sabi nga dun eh, yung lalaki na yon, this man, itong darating na to, lalo sa verse 9, sabi doon, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangang kasinungalingan. It means this person, sabi nga sa English, sabi dito eh, is coming after the workings of Satan with all powers and signs and lying wonders. Ibig sabihin, itong tao na to, he follows Satan. We don't know sino to. We are not judging sino to. But sa mga susunod na verse, sabi dun eh, marami siya madideceive. Sabi niya, especially sa 10, sabi niya, and with all deceivable of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. So dito, 'di ba? Kaya nga I think people nowadays, those who lives in the lie, 'di ba? They did not fully accept the truth. Kaya nga I think kailangan natin talagang maging aware na hindi lang tayo may faith life. Faith life, 'di ba? Of course, faith life is yun nga eh. Yun yung pagkakaintindi ko. Faith life is paano ba yung sinabi ko nun? Faith life is faith life refers to believing in Jesus eh. Of course, 'di ba? Pag tinanong ka naniniwala ka ba sa Panginoon? Yes, you will say. Maraming tao magsabi. 'Di ba? Even unbelievers will say, naniniwala ako sa Panginoon Jesus. But the thing is, do you have a spiritual life? Meaning, how do you live with Jesus? 'Di ba? Kasi yun nga eh, sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Sa John chapter, I think that's John chapter 8 verse 32, 'di ba? Baka magkamali ako, let me check. John chapter 8 32, 'di ba? Sabi niya doon sa Tagalog, sabi niya, at
inyong makikilala ang katotohanan. So, kailangan makilala mo kasi yung katotohanan. Hindi niya sinabing marinig. 'Di ba? Of course, pag sinabing katotohanan, sinabing truth, anong alam natin? Word of God. Word of God, of course. Ewan ko ba't di nagsalita si Jan, di niya ata alam eh. No, meeting lang ante. Word of God. 'Di ba? Of course, word of God. 'Di ba? Pero yun nga eh, bakit sinabing Jesus Christ, you will know the truth, and you will know the truth, and the truth shall make you free. O sa Tagalog, sabi niya, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Bakit sinabi makikilala? If we know, if ang katotohanan ay word of God, bakit sinabi ng Panginoon na at inyong makikilala? Hindi ba dapat pagtapos yung mabasa kung word of God? 'Di ba? And I think dito pumapasok yung misunderstanding. Akala kasi natin, of course, the word of God is the truth because alam natin na yung katotohanan na yun is word of God, salita ng Diyos. But, yun nga eh, we forget, the word of God is not just words. Yun ang nangyayari. Even believers nowadays, they think the word of God, the truth, the word of God is just mere words. Kaya hindi siya nagsisink in. Saan ba pumapasok ang words? 'Di ba? If someone speak the words, saan ba papasok 'yan? Sa tenga. Ang tanong ba, mag-sink in ba 'yon? Mahirap. Mahirap. Sometimes kaya nga minsan, 'di ba? Ewan ko. Lalo na ngayon. Example na lang natin. Pag may nagsalita bang politiko, paniniwala na agad. Mahirap din. Sa nangyayari sa bansa, ang hirap maniwala ngayon. Hirap. 'Di ba? Ang hirap maniwala. Pero bakit yung word of God, katotohanan na ang hirap paniwalaan? Napansin Maganda niyo ba sa 'yun? tenga. Napansin niyo ba 'yun? Hindi naman politician yung word of God, 'di ba? Hindi naman politiko, hindi na, 'di ba? Pero sorry ginagawa kong comparison. Yung word of God tsaka politicians, pares lang silang, yung isa salita, yung isa nagsasalita rin. Tama ba? Question, pares ba sila ng nagsasabi ng pangako? Yes. 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 Yes, 'di ba? Pero ang politiko, pag nangako ba, pinaniniwalaan? Mahirap din. Hindi, I mean, bago ko tanong, kapag ang politiko ba nangako, may maniniwala? Meron. Kaya nga sila nakakaupo eh. 'Di ba? Ang salita ng Diyos may pangako, 'di ba? Madaming pangako. Marami bang naniniwala? Unti. 'Di ba? Konti. Why? Because they treat it as only the word, hindi truth. Same thing sa politiko eh. Kahit yung sinasabi nila eh. Sorry hindi lahat katotohanan, pero it's word. It's just a word. Kaya masabi ko na hindi siya nagiging nagsisink in, especially sa believer ngayon. Kaya nga maraming believers ngayon eh na ano sa kasinungalingan. Kaya nga na example ng pastor natin, 'di ba? Almost many churches ngayon nako-compromise ng world. Bakit? Kasi hindi nila pinangahawakan yung katotohanan.
Same thing. Bakit maraming Christians ang nanlulupaypay, maraming Christians ang tuwing Sunday na lang. Minsan nga wala pa. Kasi hindi nila pinanghahawakan yung katotohanan. And because they only accept the word as word. The word of God as a simple word. Not exactly a person, a being, which is God. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus dun inyong makikilala. It means you will know him more, know him better. You will have a relationship. And I think that's the meaning of true freedom. Na sinasabi ng Panginoon na magpapalaya sa iyo. At yun yung ginagawa ng kaaway sa atin na hindi natin makita na ay ito pala yung word of God. Hindi siya katotohanan, salita lang. Kaya nga ano ba? Kaya nga yung ginagawa ng kaaway ngayon talagang todo effort siya para 'di ba? Para mapatungan lang yung katotohanan, para tabunan lang ang katotohanan. To the point na yun nga 'di ba? Even inside the church Satan enters. 'Di ba? Okay. Kaya nga sometimes yun nga siguro yun ang nagiging reason bakit minsan madalas tayo mas enjoy pang makinig ng ibang sermon, ibang preaching sa Facebook kaysa yung sariling turo ng church. Why? Because they do not, hindi nagre-register sa kanila yun as katotohanan. Ang tingin nila, salita lang yun ng mga pastor. Hindi siya word of God. Salita lang ng mga pastor yun. Pero yung mga nangangaral sa internet, sa social media, ang tingin nila yun ang word of God. Mhm. Kaya nga walang nag-share Mhm. Yo, kasi 'di ba? Naging ano ko rin naging question sa akin na, oo nga no, bakit ganun? Parang minsan nga nagtanong ako nagtanong ako sa wife ko na, sino bang umahawak ng attendance ng church? Kasi alam ko dati, may nag-check ng attendance pag Sunday. Nabutan niyo ba yun? Hindi, parang hindi ko Alam tanda. ko sa youth nga, meron pa nun Meron. Pero biglang nawala. Yung attendance ng picture Diba? Parang, sige, iano na lang natin sa sa youth. Dati may attendance tayo. Diba? Kung ilan ng mga youth. Sabihin na natin, pag Sunday, ang youth na dumadalo, sabihin natin 50. Diba? And I think if we really understand the Word of God, kung talagang naunawa natin yung katotohanan, magkakaroon tayo ng na yun nga you will have the passion to share what you learned or kung ano yung naunawaan mo. Kaya nga 'di ba yung sinabi ni Paul kay Timothy just sa 2 Timothy chapter 4, 'di ba? Yung sinasabi ni Paul kay Timothy diyan, ano ba? Yung patungkol sa mga 'di ba? Yung sinasabi niya especially in verse 1 tsaka 2, 'di ba? Sabi niya doon, pinagbibilin ko sa iyo na sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa buhay at sa mapatay sa mamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Doon pa lang, 'di ba? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo.
'Di ba? And yun nga I think kung talagang we understand, we really abide in the truth, we will do it. Because hindi lang si Paul ang nagsabi niyan. Ang sinasabihan dito ni Paul si Timothy, 'di ba? Pero remember, before Jesus Christ ascended, also gave, sabi nga nila, the Great Commission, 'di ba? He tasked all his disciples, 'di ba? To what? To preach the gospel, 'di ba? To share the message of salvation. And yun nga ang nangyayari. Kaya hindi tayo makapangaral, kaya hindi natin kaya mag-share. It's because there's walang truth, walang katotohanan sa atin. We are not in fact believing in the truth. Kaya nga talagang yun nga, yung sinasabi na parang it's like parang feeling natin normal na. Kaya sabi ko sa sister wife ko noon, ilan ba yung average na nagsisimba? 100? Nasa 100 ba tayo? Nasa 100. Sabihin natin less than 100. Sabihin natin 80. Diba? 80. Sabi ko, kung 80 yung magsishare ng worship service natin, I think marami ang maaabot na soul. Tama. Tapos tinignan ko yung Facebook ko. 2 lang yung share. Yung isang share doon, ako pa. Di ba parang, yun nga na parang, i-share mo lang siya. Because you want other people to know the truth. Pero kung wala sa yung katotohanan, hindi ka magkakaroon ng ganong kaisipan. Tama. Kasi, bakit? Kasi nagustuhan mo. Yung narinig mo. Yeah, kasi, ano siya sa'yo eh. Yun lang eh, nagustuhan mo. Hindi mo siya kailangan. And sometimes, siguro, kaya hindi nagsishare yung iba, kasi hindi nila gusto yung sermon. Ay, anong masabi na yun ah. 'Di ba? Kasi nga, yun nga eh. Because that's happening. Yung gusto mo ba, gusto ni Lord? Yung gusto ba ni Lord, gusto mo? 'Di ba? Yun nagiging struggle kasi natin eh. That's why, what's happening ba? Are we being overwhelmed by the truth or we are being subdued by the lie? Kasi yung lie, yun yung nakakato eh. Yung truth kasi, it's for the glory of God. 'Di ba? Pero yung lie, it's for the glory of me. It's for me. Oh. Yep. 'Di ba? Kaya nga sabi doon, 'di ba? Yung huling ano natin, itong 2 Timothy, 'di ba? Sa verse 3 and 4, 'di ba? Ito yung mangyayari sa huling araw eh. Oh, sabi doon niya, hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sariling ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ang ibabaling sa katha. Meaning, papakinggan lang nila yung gusto nilang pakinggan. What pleases them. What benefits them. Diba? Masakit. Oh.
I know it's also struggle kasi sometimes nagre-react talaga tayo kasi hindi naman tayong pinanganak na santo. Of course, kasi nga dahil dun sa line na nag-umpisa sa garden, damay-damay na namana na natin, 'di ba? Sometimes yun nga sometimes we crave, we desire, we lust not just sexually, we lust for physical things, 'di ba? Wa- kaya nga imposible ang isang tao hindi nakakaranas ng inggit eh. Tama! Walang taong hindi nakakaranas ng inggit, walang taong hindi nagagalit. Why? Kasi yung ginawa ng lie sa atin. Yung mga ganyan. Yun yung nagiging problema. Kaya totoo yun eh. Kaya hindi tayo nananatili sa katotohanan kasi wala tayong intimate relationship doon sa katotohanan. Diba? And who is the truth? Of course, it's the Word of God. But who is the Word of God? It's Jesus Christ. Jesus Christ. Wala kang intimate relationship. Kaya nga yung mga alagad, inalis niya eh, di ba? Di ba? If we will read John chapter 17, di ba? Yung prayer ni Jesus Christ na ang mga alagad niya, yung pinagpipray niya, mga alagad niya, they are not of this world na. Kaya nga, kung doon natin mababasa, doon natin mauunawaan eh. Kung titingnan na natin. Yung pinagpipray niya, yung mga alagad niya, di ba? Sa verse 14, John 17 verse 14. Natin. John 17 verse 14, sabi doon, ibinibigay ko sa kanila ang iyong salita. Okay, so Jesus Christ is praying, sabi niya doon, ibinibigay ko sa kanila, sino yung kanila? To His disciples, ang iyong salita. At kinapopotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga sanlibutan. Meaning, if you are a believer of Jesus Christ, automatic hindi ka na sanlibutan. And then sabi pa doon, gaya ko naman na hindi ako taga sanlibutan. Verse 15, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ito yung ano, di ba? Yung pinag-usapan natin na oo nga, di ba? Kung talagang ayaw ng Panginoon na ano tayo, dapat tanggalin niya tayo sa sanlibutan. Ang partanong, saan tayo lalagay? Outer space. Hindi naman tayo mabuhay. We will die. Oh. 'Di ba? Kaya nga sabi niya dito, 'di ba? Hindi tayo inaalis, but sabi doon, ingatan tayo. Ingatan tayo mula sa masama. At ano yung masama? Kung intindihin natin, ano yung masama na yun? It is Satan. Why? Kasi bakit tayo pinapanalangin ng Panginoon na ilayo sa masama? Kasi yung masama na yon, bubusa tayo ng kasinungalingan. Pupunuin tayo ng kasinungalingan. And then verse 16, sabi doon, di ba? Hindi sila taga sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga sanlibutan. Verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ito important Clear. thing eh. Clear. So clear. 'Di ba? Paano lang natin ma-overcome yung truth? Ay, yung lies? If we are in the truth. Why? Because the truth will sanctify us. Will make us holy. Kaya nga, walang Kristiyanong yun nga eh. If you're a believer, hindi ka dapat nakikihalubilo sa gawa ng sanlibutan. You are not being compromised by the world. Kasi kung nakompromiso ka, then it's a clear evidence that you are still not in the truth. Why? Because the truth
sanctifies you. Sabi doon, it will make you holy. The truth will protect you from the world of lies. Pero kung nadadaya ka, ayaw mong makinig ng word of God, ayaw mong manatili sa word of God, then you are not filled by the truth. Sino mag-iingat sa iyo? Yeah. 'Di ba? Kaya nga connected pa rin sa Friday. Nasa Kingdom of the Sun ka na. Lalabas ka pa ba? 'Di ba? Pero mo nasa Kingdom of the Sun ka na, babalik ka pa sa Kingdom of the World, puno-puno ng kalokohan yan. Of course, nandito tayo sa sanlibutan. Pero without the protection of the truth, kung hindi tayo mananatili sa katotohanan, ang hirap lumaban sa sanlibutan. Actually, hindi ka naman lalabanin na sanlibutan eh. Iimbitahan ka lang. Kasi hindi ka lalabanan sa sanlibutan. Iimbitahan ka. Remember, kaya nga, pwede niyong magitan, anong imbitahan, just look the temptation of Jesus Christ. Hindi inaway ni Satan si Lord, kasi hindi niya kaya. Anong ginawa niya? Tinempt niya. I-clear natin yon. In a 1v1 fight, Jesus Christ versus Satan, mismatch. Sorry. Katotohanan yon. 1v1 fight, Jesus Christ versus Satan, mismatch. Unfair matchmaking. Kaya nga tingnan mo, 'di ba? Sobrang tuso ni Satan. Hinintay niya muna 40 days. Because that 40 days, yung state ng physical ni Jesus Christ, super weak. Because he's a man that time. Diyos ko po. Ewan ko kung naranasan nyo nang mag-fasting sa church, pero kami nung nasa Karan lang kami, we fasted for 4 days. Ako nagsabi sa inyo, ang hirap. And dito ko lang sabihin yon. Ngayon ko lang i-reveal yon. Hindi ako naging honest sa 4 days na yon. I'm sorry. Yes. Habang tulog sila Pastor Jong, alas 12 ng madaling araw, nasa labas ako, nasa tindahan ako. Bumibili ako pagkain. Yes, kasi ang hirap. 40 days pa. Diba? 40 times yung kay Jesus. Ngayon nyo lang narinig sa akin yan. Hindi ko na-reveal yan. Kasi alam ko, hindi naman makikinig si Pastor Jong. Pero, I'm being honest, hindi ko kaya yon. Sabi ko, ang hirap. Bumibili ako nun mani. Bumibili ako na sugo. Sabi ko, gutom na ako. Makain ako. Sabi ko, ang hirap, Lord. Ang hirap pala. Alam ko pang worst nun? After nung 4 days namin na fasting break, alam mo ba unang pagkain namin nun? Kimchi. Nagpagawa ng kimchi si Pastor Jong. Sarap. Sa lahat, kung may makasama ako sa fasting ng 4 days na yun, na nakikinig na, manunood, makikinig ng podcast, alam niyo yun. Side dish na ako. Ang hirap nun, walang laman yung chan mo ng 4 days, tapos unang papasok, kimchi. Kimchi. Grabe. Sobra, sabi ko, paano pa kaya yung 40 days? Grabe, di ba? Tapos tayo na ating harap mas gore. Tayong sinasabi natin Kristiyano tayo, pero if you are not 24/7 na handa, prepared, na wala yung truth sa'yo, do you think you will overcome the temptation?
'Di ba? Mahirap. Mahirap. Kaya nga ang temptation hindi nilalabanan eh. 'Di ba sabi nga ni Pastor Manny nung last Sunday, 'di ba? May mga Kristiyano na pag may temptation nilalabanan. Pero bakit ang ending bumabagsak? Kahit Hindi kaya. Kung wala kang word, ay hindi mo siya kaya. Kasi I think ang word ang mag-iingat sa eh. Kaya nga kung hindi ako nagkakamali ang temptation hindi nilalabanan, tinatakbuhan. Shame. Tinatakbuhan. For me, I think yun ang ang temptation hindi nilalabanan, tinatakbuhan. Best move. Yun ang pinaka kailangan mo siyang labanan. Hindi mo siya kasi the more you struggle, ako po, kasi yun ang katawan, yun ang hinahanap ng katawan mo eh. Yun ka dati before you became a Christian eh. The moment you step into the ring, you have already lost. Oo. Kasi hindi ka ititempt ni Satan sa yung hindi niya alam yung kahinaan mo. Ititempt ka niya sa kahinaan mo. Kung babae ang kahinaan mo, hindi ka niya papadala ng mga lalaki. Di ba? If you're a man, tapos kahinaan mo, weakness mo babae, hindi ka papadala ni Satan ng mga lalaki. Because Satan is he knows the weakness of our body. Natukso nga niya si Eva eh. He also twist the word of God. Biruin mo si Satan ginagamit word of God. Tapos lalabanan mo ikaw na walang word of God. Di ba parang mismatch. Wala. Lugi talaga. Di ba? One-sided. One-sided. That's why yun nga eh. I think yun nga eh. Siguro para makarecover tayo doon sa nararanasan natin, if we feel sometimes parang na-overwhelm na tayo ng lies. I think one good way is one good thing na dapat natin gawin is acknowledge na naloloko na tayo. And I think we do need to repent first. Yun kasi ang mahirap eh, kapag wala na tayong heart ng repentance. Mahirap. Kung hindi tayo magre-repent. Magre-repent tayo, kasi magre-repent tayo hindi dahil sa natukso na naman tayo. Kasi kung ganun tayo mag-repent, sorry lang tayo ng sorry. I think that's not true eh. Kasi ulitin mo ulit eh. That's not acknowledging. Parang parang pinapatunayan mo lang na you sinned. You fall. Pero I think we should repent na, yun nga eh. Ang kailangan natin i-repent is we must acknowledge na yun nga eh, wala kasi sa ating katotohanan. Ang hirap kasi na yun nga eh. Dahil sa punong-puno na tayo na kasinungalingan, ang tingin natin mayroon tayong katotohanan. Yun ang mahirap i-repent. That's why blessed pa tayo kasi, 'di ba? Yun ang tinuro ng Panginoon sa atin na we should really check yung situation ng faith life natin ngayon if we are still have this spiritual life. 'Di ba? Kaya maganda yun, dapat binabantayan talaga natin spiritual life natin. Diba? Ewan ko sa mga listeners po namin dyan, kung may add po kayo, pwede nyo pong comment down.
masaya po kami na kayo kung may ways kayo how to overcome the lies, comment down nyo po para makatulong sa amin, makatulong din sa mga makikinig. I-share nyo po. Wag po tayong mahiya. Lalo na kung kayo po ay filled ng katotohanan, spirit-filled, maayos yung faith life ninyo, i-comment down nyo po. Kasi sayang di ba? Na parang siguro nahihiya kayo mangaral, nahihiya kayo mag-share, pero maybe pwede nyong tulungan yung mga nanghihina, yung mga nalulupaypay, di ba? True means na paano kayo nag-overcome. I-comment down nyo po. Wag po kayo mahiya. Lalo na nasa last days na po tayo. I think if we cannot speak it, wala tayong lakas, wala tayong kakayahan, gamitin nyo po yung kamay nyo. Type it up. Diba? Type it up. Oo. Type it up. If you can't say it, type it. Write it. Then post it. Para some people, as well as, diba? Kami rin, damay na kami doon. Mabasa namin, baka maging kalakasan pa namin, matuto kami, makaunawa kami, diba? Because we're not perfect also. We have flaws. Only Jesus Christ is perfect. Diba? Kaya kita-kita po tayo sa karangalan. Yun. At guys. anong mangyayari doon? Diba? Set up tayo ng table. Sige po, sana po na nakatulong po kami kahit pa paano. Basta yung worship service po namin, ipopost pa rin po namin. I-send po namin yung link daw ng worship service, Truth Over Lies, kung gusto niyo po mapakinggan. And I hope and I pray na mag-overcome po tayong lahat. Sige po, tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Ama naming nasa langit, minsan pa po Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabi ito. Ama, alam mo po Ama, pinagdadaanan ng bawat sa po sa amin. Tunay nga po Ama na kami po Ama ay narito pa rin po Ama sa sanlibutan na punong-puno ng kasinungalingan. Kaya naman Ama, tulungan mo ang bawat sa po sa amin na sa mamagitan ng katotohanan ay patuloy na mapagtagumpayan na namin ang mga pandarayan ng kaaway. Panginoon, idinadalangin namin na hindi lamang namin ito marinig, kundi hayaan mo na ang salita mo na siyang katotohanan, ang aming Panginoon Jesucristo ay lubusan na maghari sa aming buhay. Hayaan mo magkaroon kami, Ama, ng tunay na pakipagrelasyon, tunay na pakikisa, pananatili sa kanyang mga salita, at pangunahan mo po kami ng Espiritu Santo upang patuloy na maipamuhay namin na lubusan, Ama, ang kanyang mga salita. Naway tulungan mo rin po kami, Ama, gamitin mo rin po kami, Panginoong Diyos, maging programa upang patuloy na maibahagi ang aming mga naririnig tungkol sa iyo. Hayaan mo, Ama, na maging daluyan din kami, Ama, ng pagpapala. Dinadalangin namin na patuloy na bigyan mo kami ng pangunawa, ng karunungan, upang patuloy na sa aming mga naririnig na mga pagtuturong buhat sa iyo, Ama, ay patuloy na maging kalakasan to ng bawat isa. Tulungan mo rin po kami, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo ang aming parating na family camp December 21 hanggang 23 na may patuloy na sa bawat pamilyang dadalo. Hayaan mo, Ama, na maging matatag kami, magkaroon ng pagkakaisa, at higit sa lahat, lalo naming makilala ng lubusan ng Panginoon Hesus. Minsan pa po, Ama, sa gabing ito, wala kaming ibang itinataas kundi ikaw lamang, at patuloy ng lahat ng papurit, pagsambay, sumayo nawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, guys. Bye. Good night. Good night, guys.